Attorney Lorna, protektado ba ng batas ang isang tao laban sa paulit-ulit na panlalait? Dito naman tayo sa kabilang banda, ano? Kasi yung panglalait, damage to reputation yan. No? Lalo na pag paulit-ulit, pwede nang i-libel yan. Pwede nang i-slander yan. Ano? Lalong-lalo na pag nakakasakit ka, na wala naman talagang tamang ginagawa yung, maling ginagawa yung sinasabihan mo. No? And meron tayong kasabihan, you cannot build happiness on the unhappiness of others. Hindi ka liligaya, Melanie, pag lagi mong ginagawang unhappy yung neighbor mo, no? Dapat maligaya ka, na maligaya rin yung neighbor. Magtulungan na lang kayo. Kasi, as I said earlier, yung inggitan na yan, gateway yan sa krimen. Pag nanakaw, pag neglect ng pamilya nyo, special protection of children yan, ano? At ikaw naman, mukhang kaya mo naman na magtrabaho, baka sa self-improvement mo na yan, makahanap ka na ng trabaho, no? Ayan, Dr. Camille, may mga healthy step ba para muling mabuo ang kumpiyansa sa sarili na hindi ka kailangan tumingin sa kapitbahay mo? Malaking factor, ate ko rin siguro dahil kasi kumisan, pag ikaw nawala ng tiwala sa sarili mo, di ba parang ikaw mismo yung gumagawa ng paraan kung bakit ka nagkakaganyan. So siguro unang-unang tignan mong maigi, bakit ganito yung pakiramdam ko pag nakakita ko ng magandang bagay na meron yung kapitbahay ko. Kung ang tingin mo doon, yung parang negative na emosyon, gawin mo na something positive na magsisikap ako. Gagawa ako ng paraan na maging inspirasyon ko dahil kasi nakabili siya ng ganito. Tapos siguro kami, pagkakataon ko na to na ipakita ko rin na kaya kong gawin yon. Hindi panggagaya ang dapat mong isipin dito. More na siguro ang dapat mong isipin dito, yung magpakatatag ka na hindi naman ako habang panahon na magiging mahirap eh. Ang tao kaya mahirap forever dahil kasi siya rin yung nagiging mahirap. Yung pag-iisip niya roon. Kaya ikaw, gumawa ka ng paraan. Imagine mo, 4 yung anak mo pero yung isa nakapag-college. So ibig sabihin, may kakayahan ka at ito ay isang magiging inspirasyon na mas mahihigatan mo yung ibang mga tao dahil mas maraming unfortunate or mas maraming nasa laylayan na talagang naghihirap pero ikaw gumagawa ka ng paraan. So mas pagbutihin mo ang sarili mo. Yun lang po. Ayan, biro mo, nakapagpakolehiyo ka na. Siya, wala siya nun. O, hindi ba? I mean, iba-iba kasi tayo eh. Iba-iba talagang mga estado natin. Talagang walang mararating na maganda yung parating nagkukumpara. No? Okay. So, Dr. Love, ano bang maipapayo mo sa mga may lumalabas sa bibig na panlalait? Hindi talaga maganda yon. May kasabihan tayo, sabi nga ng Panginoon, hindi masama yung marumi na pumapasok sa bibig natin. Kasi napupunta yun sa guts, tapos lalabas natin. Ang masama yung lumalabas sa bibig na marumi. No? At yan kasama dyan yung panlalait sa kapwa. Mainggit man tayo, normal sa atin yung inggit no? Huwag lang tayong pakakain doon sa inggit, ano? Maging ma-inspire tayo doon sa nakita natin, ano? At kung sakaling, Melanie, kung may nakikita tayong nakakaangat sa atin, dapat matuwa tayo. Hindi yung matahin natin sila. Dapat matuwa tayo na mayroong taong umaangat. Hindi lang tayong anak ng Diyos. Thank you, Dr. Love.